So, next vlog natin is, ano tawag rito, next vlog is yung, yung Al Francis Chua tsaka Yeng Giao. Meron lang akong mga takes. Tama si Coach Yeng if you got to follow rules. Kasi nakalagay nga nun, niresearch ko yun, na the only one that can address referees is the coach, head coach, and the first assistant coach, and even players. Walang nakalagay sa rules na team managers. So kung nagrereklamo yung iba, including Al Francis Chua and everything, may mali sa rules ng PBA. Tama rin si Coach Yeng na dapat binibigyan din ng sanction yung mga yun. So dahil team governor sila, lingit, yun na yun. At dahil doon, nagkakasilipan ngayon. Sinasabi nito nila Al Francis Chua, si Coach, si Yeng Giao daw nagmumura and everything. Naghahanap pa ng baho kasi nasisita. So, di ba, ang sa akin doon is, wag ka naman magmura o kaya manabi ng kung anong profane language to sa kalaban na wala namang ginagawa sa'yo. Although competitive kang tao, pero never address the opposing teams, yung opposing team play, yung kalaban ng team mo na player na ganun. It is no space in sports. Pwedeng mag-trash talk yung player sa player, pero hindi coach. Pwede na lang kung sinaktan yung player mo, and that's the time, mag-step in ka. Pero kung sagutan lang, no. Nakita niyo ba si Franz Pumaren? Di ba yung siya nagko-coach ng DLSU Green Archers? Siya na yung sumasalo, wag niyong i-pressure yung bata ko. Parang yun yung ni Yeng Giao. Pero hindi mo dapat ina-address yun sa kalaban. Which is tama si Al Francis Chua. Pinoprotektahan din niya yung players niya. So, ang PBA dapat i-address yung issue na ganito. Rules are to be followed, and at the same time, huwag kayong maghanap ng baho ng iba dahil sinita kayo. Lesson I've learned in my 46th birthday. Watching current events sa Philippine Basketball Association. Yan lang po.